Emergency na naman na makita ko itong si Jinggoy na sobrang hinihingal. At nung nakaraan nga lang ay sobrang sakit nang mawala sa amin si Jelly. Kaya naman gumawa agad ako ng paraan at pinag-outing ko dahil hindi ko na gustong maulit ang nangyari. Kumpisa na naman ang umaga namin sa isang fellowship kasi merong iniligay si Lord ng mga first timers na magli-lead ngayong umaga na to. Isang taon na rin kaming consistent dito sa fellowship. Isa na nga doon itong si Sean. First time niya mag-host dito sa morning devotion. Siya yung mag-opening prayer, siya yung magpapakanta. At dito hinanda na niya yung praise and worship songs na kakantahin namin. Kaya naman talagang sobrang good vibes ngayong umaga na to. Tignan nyo naman, sobrang sarap magpuri sa Panginoon na magkakasama. Maya-maya lang pumunta na sa harapan si Scoopy dahil siya ang magsispeak ngayong araw na to and first time din niya. Sobrang nakaka-bless dahil nakikita ko how the Lord promotes everybody. Na dating nakikinig lang, ngayon ay tumatayo na sa harapan. Kaya kung meron kang desire na magamit ng Panginoon sa mga ganitong pagkakataon, first thing that you have to do is to be faithful sa salita niya. May nakatingin man or wala, dapat meron kang integrity. Na you study the Word of God hindi dahil magpipreach ka, but it's a sign of your obedience sa ating Panginoon. Sabi sa Psalm 105 verse 1, "Give thanks to the Lord and proclaim His greatness. Let the whole world know what He has done." Ipagmalaki mo, ipaalam mo sa buong mundo kung sino ang Diyos mo. At walang iba yun kundi si Lord Jesus Christ. Pero hindi mangyayari yun if hindi ka faithful sa salita niya. May nakatingin man or wala, nakaschedule ka man magsalita or hindi, patuloy kang mag-aral ng salita ng Diyos. And you will receive promotion. Katulad na lang na itong si Sean at ni Scoopy na dating nakikinig lang, ngayon ay nagsasalita at nag-lead na. Sana po ay malinaw at naintindihan niyo po talaga ang mensahe ng video na to. Praising His eternal name out loud, Jesus! Guys, ang dami nagtatanong saan daw nila mabibili itong My Father Told Me na bago natin jersey sa mga games natin. I-release natin to on April 22 kaya wag ka magpapahuli dahil very limited time lang natin ilalabas to. And again, April 22, magla-live tayo and magkita-kita tayo. Nung nakaraan ay sobrang sakit dahil nawala si Jelly sa amin. Dala ng sobrang init na panahon. Kaya naman kinabukasan ay chinig ko kaagad yung mga natitirang alaga natin. Ito nga si Jinggoy, ang anak ni Jelly. Dito ay nagpatulong ako kay Sean. Tinali niya muna si Dang para mabuhat ko si Jinggoy. At nung safe na, ibinuhat ko na kaagad tong bulinggit na to. Mainit ang panahon kaya nagtingin ako na iba't ibang paraan kung paano sila magiging komportable. Sabi dito, oo, tama at mainam na paraan ng pagpalaro sa aso sa mababaw na pool para makatulong sa pag-regulate ng temperature ng kanilang katawan at maiwasan ng heat stroke. Kaya dito, naghanda ako ng swimming pool nitong si Jinggoy. At nang nilagay ko nga siya, ay talaga namang sobrang tuwang-tuwa itong baby boy natin. Inaamin ko na natututo pala ako sa tamang pag-alaga ng aso. Kung ano man yung nangyari ay tinitake ko as lesson para sa mga natitirang alaga ko. And ma-enjoy nila katulad na lang nitong si Jinggoy ngayon. Makalipas ang ilang oras nang balikan ko siya, Ito.